Yo guys, check! Kamusta kayo mga idol? Good morning sa inyo mga lods. At ayan na nga po, grabe ang mga balita ngayon mga idol mukhang ang daming ang daming FUD, no? Fear, uncertainty, and doubt, no? Ayan yung nakikita ko ngayon. Ayan yung nakikita ko ngayon sa ating mga commentor dyan, mga lods, no, na medyo nakita ko rin naman nung nag-post yung syempre na-flip ng BNB yung XRP. So tinignan ko yung mga comment, grabe, no, trash talk on. Grabe, na trash talk yung XRP army dun Ang daming dun negative comment, mga lods. Kagigising ko nga lang eh. Sabi ko, grabe naman yan. No? So, doon na, mamaya, mag-ano tayo. Bibigay tayo ng thoughts dyan, mga idols, thoughts and prayers. So, check muna natin yung ating crypto bubble. So, ito yung ating hours, mga lodi. Hours natin, medyo halo. No? Ang day natin, medyo negative. Kaya nga yung kasi bumabagsak yung Bitcoin ng 121. From 124 to 121, halos sinatak niya lahat. Lahat yan, no? Medyo almost 2 digits lahat. Ang daming na-liquidate, mga lodi. At mamaya i-check natin kung ano mangyayari sa mga susunod na oras, araw, at panahon. Ayan, so sensya na kayo, hindi tayo nakapag-update kagabi kasi medyo kailangan nating pumunta sa malayong lugar. Ayan, no? At kaya nga pag-uwi ko, pagod ako sa biyahe, so natulog na agad ako. Gusto ko pa sana mag-update kagabi kasi kagabi pa lang nabasa ko na yun eh. Kaya lang di ko na talaga kaya, mga lods, antok na. Pag matanda na siguro, ganoon talaga, no? 75 years old na kasi ako eh. Kaya pagod na, masandal tulog na ako, mga idol. Grabe. Ganun pala pag 75 years old ka na. Naantok ka na lagi. Pero ito try ko sana kagabi, promise. Kaya lang di na kaya. Pag yo-yo ko pa lang, gano'n. Yo-yo guys. Gano'n, naantok na ako. Sabi ko bukas na lang. So, ayan. Unahin na ba natin yon yung sige na nga, unahin ko na yon. So atras ko na tong ibang sige, dito naman tayo. Hanggang saan ba to? Dito. Wait lang, mga idol Unahin ko na yung elephant in the room bago tong mga to, mga lods, kasi ayan, so ayan na po, no? BNB flips XRP, becoming the third largest cryptocurrency in the world by market value. So grabe, no? So dami dito. Bigla nang nagka-trustuan, no? Ano na pinagsasabi. Sabi ng iba dito, wala naman talagang silbihan, ganyan. Walang kwenta. Basta yun. So syempre, kasamantalahin niya ng mga taong galit o taong ayaw sa XRP. Siyempre, trash talk ko, nagkaroon sila ng bala Pero dito niya masusukat o malalaman kung talagang alam niyo yung inaral niyo, no? Siyempre, sabi, puro ka naman ganyan. Puro ka naman ganyan, Jeblo, di mamangat sa XRP. So, kung ito mga lodja, sabi nga ni Edo Parina, paliwanag mo lang ng isang beses yung XRP sa kanila. If di nila makuha, hindi nila maintindihan, hayaan mo na sila. No, ibig sabihin, hindi naman lahat talaga para sa isang coin, no? Hindi naman lahat para sa XRP, hindi naman lahat para sa BNB, para sa Bitcoin. So, meron mga favoritism. Di ba? Parang ganoon. So, if sa mga ganitong struggle shake out na yung ating mga community. Siguro nga baka hindi nyo inaral masyado o hindi nyo ganun ka si XRP, mga lods, no? Pero sa akin okay lang. Sabi nga dito ni BD, no problem. But ano naman kung na-flip, mga idol, no? Tandaan nyo mga lods si XRP, tinitingnan ko si BitGet si XRP, ang positive niya sa buong isang taon is 439 na percent. No? Sige, si BNB kasi naabot niya yung all-time high niya. So tignan natin, alam ko malaki na yan. Tignan nyo, sa year niya nga 130% lang, no? Yung kanya tinaas.
isi-zoom out nyo kasi mga idol. No? So, pero kung kayo, no, syempre, news yan, trending news. So, syempre, marami agad ma-hype dyan, marami agad mafafad, no, which is normal lang naman yun. So, okay lang yan. Kung sa tingin nyo, gusto nyo nang lumipat dahil nakakita kayo ng ganyang news, nasa inyo yan. No? Pero ako, walang nagbago sa akin. Ano pa nga to Mamaya, meron kasi dito ang isang si BD. Ito. Sabi niya nga dito, mga idol. XRP dips right before I buy. Beautiful timing, sabi niya. Was gonna grab 3.3 XRP. Now I'm getting 4 XRP. Kasi nagbubudega siya 'Di ba? Kung hindi bumagsak si XRP, ang makukuha niya lang ng XRP is 3.33. Bumagsak. So ngayon makukuha niya na 4. 'Di ba? I think God's been checking my tweets and wants to help me stock more XRP. Thank you, God, for the blessing. Kumbaga, tinuring niyang blessing yung pag-dip ng XRP. No, ako ganun din ako pero hindi ako magbubudega muna. Magte-trade siguro kung pa-position ako diyan mamaya. Iniisip ko pa kung saan ako kukuha ng pang-position ko. Pero magpo-position ako mamaya, naisip ko na kagabi yan. Sabi ko pagkagising ko, talaga magpo-position nga ako. Na? Ayan na nga, sabi pa nga ni Cici, Binance founder Cici says, BNB meme, hindi ko alam ibig sabihin nito mga lods Pero sabi niya rito, siya nga mismo, I didn't expect this all to happen. I didn't expect this at all pala, sorry. And people keep asking me to predict the future. Keep building. Siyempre, nasa hype, siyempre tuwan-tuwa siya. Mas siyempre sabi nga nila, if emotions are high, intelligence is low. So mas ang ganda ng ginawa ni Cici dito. Hindi siya nag-react ng kumbaga yung nag-post ng sobrang hype, no? So talagang ni-relax niya lang yung sarili niya, no? Hindi niya sinagot yung mga nag-aas sa kanya kung anong prediction ng prediction. So sabi niya lang, keep building. So ang galing nun, composure si Idol, malupit. No? So ayan. So, ito yung kumbaga nasa hype sila ngayon, di ba? So, pero mga idol, para lumawag ang inyong damdamin, lalo na yung mga may XRP diyan. Kilala niyo ba si David Schwartz, mga lodi? Ito nga, isa pa to sa Sige, mamaya ata dito yan. Kilala niyo ba si David Schwartz, mga lods? Nag-post siya nito kasi merong nagsabi dito na babae, si Bapis. Sabi niya, post a pic only your fandom would understand. So, ang pinost niya rito yung solar panel, mga idol. So, ano ba ibig sabihin ng solar panel sa kanya? Ba't niya pinost yan? Pero sabi nga ni Bapi, ang makakaunawa lang yung mga talagang fan mo o kaya yung talagang mga siguro XRP community at subaybay ka. Ganun, no? So, kapag ikaw, fan ka ni David Schwartz at alam mo kung ano ibig sabihin ng pinost niya na to, magiging bullish ka, mga lodi. Bullish, super bullish. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. May istorya kasi David Schwartz ito sa solar panel. No? Sabi niya dito, as many of you know, I sold 40,000 Ethereum at about $1 to put solar panel on a house I no longer own. That Ethereum was worth over 100 million shortly after 1.5 years ata to something. Di ba? So ibig sabihin, ito yung real tweet niya, mga lodi, December 9, 2023. Ayan pa nga yung mga mga sunod niyang comment pwede ko i-copy. So ito yung pinaka-real tweet niya, mga idol. So ba't niya pinost ano ibig sabihin ng solar panel na pinost niya ngayong araw o kahapon? 'Di ba? So, parang sinabi niya na pinagsisihan niya yung pagbenta niya ng 4,000 Ethereum para bumili ng solar panel sa isang bahay na ngayon hindi niya napag-aari. Di ba? At naging napakalaki ng presyo ng halaga na yun na 40,000 Ethereum sa panahon ngayon. Di ba? So, parang sinasabi niya, kayo, kung gusto niyo, baka pagsisihan niyo kung magbenta kayo ngayon. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Kayo ba? Anong pagkakaintindi niyo? So for me, ganun yung parang naging intindi ko doon na baka pagsisihan nyo kung magbenta kayo ngayon. Pero ako, syempre sabi ko nga bilang isang trader, investor, mga idol,
meron kayong sariling diskarte, meron kayong sariling emosyon, meron kayong sariling, kaya nyo dalhin yung mga nangyayari sa paligid. Kasi hindi ka naman mag-i-invest dyan kung hindi mo naman ni-research yan. Pera na lang kung nag-i-invest ka dahil sinasabi sa inyo ng mga content creator. Di ba? Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, do your own research, mga idol. No? Lahat ng mga content creator dyan, halos karamihan, 99%, hindi financial advisor at lagi nilang sinasabi yun. Di ba? So, mas maganda kung ikaw mismo, alam nyo ba na napakatamis na tagumpay nun, mga Lodi, na ni-research mo yung bagay tapos nagwagi. Napakatamis nun, mga Lods. Kaysa ni-research mo yung pinanood mo yung isang content creator tapos nag-invest ka tapos nanalo, parang sa kanya ka lang umasa, parang hindi mo na kayang ulitin pag nawala yung content creator, kaya wala na yun, o kaya nagbago na yung trip ng content creator. Nako, wala na siya, paano ba yan, hindi ko na kaya, di ba? Kasi sa kanya lang ako umasa dati, di ba, ganun. So mas maganda kung ikaw mismo nagsisearch, mga Lodi, no? Pwede kang mag-search online, andyan naman yung Grok, andyan naman yung Meta AI sa messenger mo. Pwede ka naman magtanong dun. It's either pwede ka lang magtanong tapos search mo yung sinasabi nila. Kasi pwede mo naman tanong kung saan ka magre-research eh. Ganun yun, mga Lods, no? Kaya nyo yan kung seryoso talaga kayong mag-research sa isang bagay. Di ba? So ito, sinabi niya, goods na goods, sa akin goods na goods tong post na to. So parang bullish post nga to eh. Di ba? At dun lumakas yung ano ko ngayon na isa tong chance o opportunity yung pag-dip, o baka nga last opportunity na to eh. Yung XRP. Sa XRP. Kumbaga last opportunity na, mga Lodi, di ba? So, for me, napaka-bullish nung nangyari ngayon. Although bumagsak yung market, alam naman natin na nangyayari yan. Volatile naman talaga yan, mga Lodi. Na minsan nagtataka ako sa mga nagko-comment sa akin, oh, bumagsak na. Parang bago kayo ng bago sa sa market ng crypto. Pag bumagsak, mag-iiyakan kayo lagi. Tangin na mga lagi kayong iiyak niyan sa loob ng isang taon. Ganun talaga yun. Kaya magdidip yun, binibigyan ka ng opportunity para magbodega o para mag-trade, di ba? Hindi yung yung puro pataas lang ganyan. Tayo saan ka papesto dun? Di ba? So, ayun. Tas eto nga, ayan, sabi dito ng Cointelegraph, di ba? XRP retail sentiment has turned deeply bearish. So, ayan reaching its highest FUD levels in 6 months and signaling a potential price rebound. So, potential price rebound na dito. Sa Cointelegraph na nagsabi, kontra XRP yan. Di ba? So, parang yung nandito na siya ngayon, ito na yung parang hindi ko naman sinasabing ito yung bottom, no? Pero may chance na baka ito yung bottom ngayong month ng October. 'Di ba? So, ang sarap niya, kunyari October 20 plus na, tas nakita mo yung position na to, taragis yan sana, nandun naka-position ako dun ng October 7, October 6 pala, oh, 'di ba? October 8, ayun, taas na ngayon, 'di ba? Parang ganun. So, kayong bahala, mga idol. Sabi ko nga, kayang-kaya nyo naman yan kung magre-research kayo di ba? So, for me, ayan, October 6, 0.86 bullish versus bearish ratio. Peerful, reliable, buy signal. Isipin nyo, buy signal na to, mga Lodi. October 4 tsaka October 6, binigyan kayo ng buy signal. So, pwede kayo mag-buy signal dyan, bumili o something. Di ba? So, mamaya tatry ko didiskarte pa ako ng pang trade ko eh. Pero titignan ko mamaya, baka mag-position tayo. So, makikita nyo mamayang gabi yung aking position. If ever na makadiskarte tayo, mga idol, Sabi nga dito, remember, XRP was never created for retail. Ayan. So, ayun ayun yung biggest news ngayon tungkol sa XRP, lalo na sa mga nag-aabang ng XRP news. So, nasa inyo yan kung ma-shake out kayo o mag-i-stay kayo o ituturing nyo to na opportunity. It's up to you, mga idol. So, punta tayo sa ibang news. Nauna na yung XRP So, ito na, punta tayo dito sa YGG. Lupit na ito, mga idol. Saan ba? Layo na ng ko dito. Kagabi may mga news na ako dito
Sabi dito, people who DCA versus pro traders with technical analysis. Sa crypto mga lodi, mas malaki yung chance, no? O mas malaki yung percent ng mga nananalo sa crypto na nagdi-DCA kaysa sa mga pro traders, mga lodi, o yung puro futures trading. Long term, mas nagpa-profit yung mga nagdi-DCA, no? Although pag pro trader ka kasi, ang sarap din ng feeling doon mga lods eh, no? At nananalo ka rin naman doon, pero natatalo ka kasi doon. Sa DCA kasi hindi ka naman matatalo hangga't di mo binibenta yung ng patalo yung ininbesan mo eh. Diba? So para sa akin, DCA pa rin yung pinaka best way para kumita ng pera sa crypto. Pero pag nagtitrade ka naman, ayun yung fastest way naman para kumita and para matalo. Ganun. Ganun yun. Ito, ano ba yun? Ano ba ito? Ngayon ko nakita ito mga ito. Babrowse lang natin sa YGG. Nuclear bomb against corruption. DICT Secretary Henry Ayuda has endorsed the blockchain, the budget bill as urgent. The endorsement came from the recent Senate discussion on the Pioneer Blockchain Bill. Senator Bam Aquino mentioned how blockchain is like a nuclear bomb against corruption, with Secretary Ayuda adding it would leave a trail of nuclear waste. No, where are your thoughts on blockchain government use? Sa akin, pwede naman mag-trial and error yan eh, mga idol eh, no? So, kung maganda, subukan natin. Kasi, alam ko sa Baguio, kasado na eh. Di ba? Kay Mayor Magalong. So, once na maganda yung epekto doon, sa tingin ko sila yung mauna eh. Na? Eh di goods yun, mga lodi, pwede siyang gawing good example, di ba? So, hindi natin malalaman yan hanggat di nangyayari. El Salvador is winning. Alam nyo, yung El Salvador na nag-adapt ng Bitcoin, nagsimula sila nung nakaraang bear market, which is 2022, no? 2021-2022, talagang magpa-profit yan ngayong bull market kasi ito yung cycle eh. Isipin nyo, nagsimula sila ng bear, papunta ng bull. So, goods na goods sa kanila yan. Ma'am, saka natin tignan yung mga balita dyan pag bumalik na sa bear market. Di ba? Doon natin malalaman kung masusustain nila yan o pag bumalik na sa bear market, bibili pa rin ba sila ng bibili, which is good idea yun, mga lodi. No? Pero kung pag nag-bear market, nakita nila yung paper loss nila, di natin alam kung masi-shake out sila doon, mga lods. No? Kasi depende sa decision mo yan eh. Diba? Kasi may mga ganun eh, mga lods eh. Hindi ka nakapag-take profit sa bull market, tas nag-bear market na, parang magsisisi ka that nag-take profit ka, tas parang iisipin mo, bababa pa yan. So, ngayon pa lang, kukunin mo na. Para hintayin mong bumaba. So sa tingin ko kasi yung ganong idea o yung ganong strategy na kinukuha yung asset tapos bibili, goods naman yon, pero mas maganda kung hindi lahat, no? Halimbawa 50% lang kukunin mo tapos ibabay mo ulit pag nagbumaba, ganun, magdi-DCA ka ulit sa baba. Pero yung all the way out, medyo hindi ako hindi ko gagawin yun, sa akin lang No, kasi baka pag-isiyan ko, mamaya pagkuha ko lahat, biglang lumipad na. Yan, iwan na ako. Yeah? Ano ba to? President BBM stated that blockchain could help ensure transparency in the national budget, describing it as a system that could work if the rules were followed correctly. Lawmakers including Senator Bam, ayan yung mga si Benitez, have proposed placing budget records on a blockchain-based public ledger. The move aimed to make government spending transparent, accessible, and tamper-proof, thereby restoring public trust through open, verifiable data. So ayun naman talaga yung pinaka-purpose niyan. I haven't seen any AI that is specifically geared towards that. Blockchain is something that could work. However, what was happened has been that we have violated the rules. Ewan ko dyan kay Bongbong. Hindi ko na maintindihan yan. Lalo na pag nagsasalita. Nagbe-baby talk eh. If you ever come across a small token that's rapidly rising, you most likely encountered a Cabal coin. So ito ba yung mga coins na yun?
Cabal Coin surge 10x on crypto exchange. O, yan, yun yan. Saan na ba yung hinahanap ko noon? Ito ba yun? Gretchen Ho, ito ata yun. Gretchen Ho, family member, was denied a USD currency exchange on Oslo, Norway after the teller cited corruption and money laundering in the Philippines. Nako, patay tayo dyan. The traveler was told to exchange money elsewhere, even for just $300. Whether right or wrong, by the money changer, incident like this highlights how deeply corruption is stained our global reputation. Until real accountability is enforced, every Filipino abroad bears the weight of our country's failure. Tang naapektuhan na yung mga traveler sa mga korap ah. Good, this way pala, this way walang takas yung mga korap kasi pati sa labas ng bansa indirectly nire-remind sila sa kanilang kakupalan. Kakahiya. Proud na proud pa yung mga DDS na may international criminal tayo, sabi ni Jubertes. Ano ba? Ayan. Pesting AMLAC yan. Paano nakalusot mga billion-bilyong transaction ng mga magnanakaw? AMLAC ng lagay. Sa Pilipinas talaga ano yun, no? Pugad ng kurap ang mga tao dito, mga lodi, no? So kailangan may sarili tayong diskarte dito. Tayo mga sa gobyerno. Inang gobyerno yan. So punta tayo dito. Ito yung mga mangyayari ngayon, mga lods, no? Upcoming events this week, Tuesday. Kahapon ba to? Fed inflation expectation data. Naku, hindi ko nakita to kahapon mga lodi. Sorry Fed meeting minutes mamaya to. Fed, puro magsasalita pala si Jerome Powell ngayong linggo Pero kasi yung cut rate yung hinihintay natin Consumer sentiment and expectation data September jobs report. Where do you think the market is heading this week? Ang pogi ni Jerome Hintayin na lang natin yan mga lods. Tingnan ko nga yung ating calendar para malaman natin. Thursday, so bukas pala. Sa bagay kasi mga idol, ano to madaling araw, mamayang madaling araw na pala to. Yung FOMC meeting minutes, tentative unemployment claims. At sa Friday naman, eto na nga yung kaninang binasa natin. So simula mamaya madaling araw, magkakaroon tayo ng volatility siguro mga lodi. No, tulog na naman tayo niyan mga idol pag nangyari. Tapos dito naman, ito yung mga na-liquidate. Ito mga lodi yung pwedeng mangyari sa mga susunod. 586.72 million liquidated in 24 hours. Globally, 1 person dies for every 4.4 million lost in the economy from poverty, hunger, or despair. Grabe naman si Oldok magsalita. Ayan. That's about 133 lives gone for today's losses. Next time, Binance, think of human lives, not pockets. Kasi, mga lodi, parang merong ano lang naman to, haka-haka lang naman o something na di umano, ang lakas mang manipulate ng Binance daw Ayun Binance is dumping hundreds of millions BTC Ethereum. This is pure manipulation. So, Binance daw may pakana ng pagbagsak ngayon. Di ba? So, syempre, BNB is the best. Hindi natin alam, mga lods, no? Nako, naalala ko tuloy yung FTX Grabe. Na-experience ko yung FTX na yun mga lods So, pure manipulation daw to mga lodi, sinasabi nila. Di ako nagsabi niyan mga lods Sila yung marami yan, usapan dyan mga lodi tungkol sa Binance, no? Na ilang beses na yan na parang pag bullish na yung market, bigla silang nagda-dump, no? Nagda-dump para ma-liquidate. Syempre, Binance yung pinakamalaking malaking crypto exchange. So, pag may mga na-liquidate doon, ang laki ng kita nila, 'di ba? May mga insider pa diyan. So, dapat ito,
sa regulator, sa ano natin, sa law, yung lalabas, dapat yung mga crypto exchange din magkaroon ng ano yan ng mga rules Mga rules. Pag napatunayan na minamanipulate nila yung market, bitay. May ano sila, may parusa, no? It's either natanggal yung license nila o something, ganun, di ba? So, dapat ganyan pero, dahil bumagsak ngayon, mga Lodi, maraming nag-short. So, over 2.5 billion in short liquidation possible if Bitcoin hits 125 again, mga Lods, no? Pag ang Bitcoin bumalik sa 125,000, mga idol, kasi nasa 122, isipin nyo, from 124 to 121, tas ngayon 122 tayo. Pag bumalik siya, no, sa 125, o pag nagpunta siya sa 125, 2.5 billion ang maliliquidate ng mga naka-short position could be liquidated if Bitcoin breaks above 125,000, highlighting the potential for significant market volatility and a strong bullish squeeze. Tandaan nyo, October ngayon, mga Lodi, pero hindi ibig sabihin na buong October lumilipad tayo. Meron mga dump yan, mga dumping, mga dip, no, na mararanasan. So doon kukunin yung mga liquidation diyan, mga Lods, no. So mag-iingat kayo, no. Kaya nga dapat may bodega kayo, may trade kayo. May nagti-trade pala kayo. Kung nagti-trade kayo, meron kayong bodega para kung sakaling matalo man kayo, meron pa rin kayong pag-aasa sa buhay. Ganun. So ayun. Ayun yung news natin ngayong umaga na nasagap ni Jeblo ngayong pagkagising ko. Ito yung mga nakita natin. So from these hours, hanap tayo ng mga news para mamayang gabi. No? So ayan. So update tayo mamaya, mga idol. Ano masabi niyo sa post ni David Schwartz, mga Lodi? Bullish ba kayo rito o hindi? Comment niyo dyan sa baba ng description. No, kasi parang sinabi niya na pinagsisihan niya magbenta bumili ng solar panel. O ngayon, pinakita niya to. Kasi ang tanong sa kanya, yung mag-post ka ng picture ng mga may idol lang siyang makakaintindi. O ayan, mga Lods, no? So sa akin, napaka-bullish nito. At itong dip na nangyari ngayong araw, opportunities to para sa mga gusto magbodega, para sa mga gustong pumosisyon ng short ay ng long. Ganun yung tingin ko dyan, mga Lods, no? Tinitignan ko na nga yung BNB. Kasi BNB tuloy, BGB pala. Iniisip ko rin sabi ko, ang native token ng Binance talagang lumipad na malaki. Sa tingin ko naman, kayang gawin ng BGB yun sa Bitget, di ba? So ngayon kasi medyo nasa $5 lang ang BGB, di ba? So, isa ba tong opportunity para sa akin? Kinausap ko yung sarili ko Bili kaya akong BGB. Ganyan. Parang ganun yung sinasabi ko. Pero hindi ko inaano, mga Lods, Bumili kasi ako ng Aster Pero actually yung Aster hindi masama yung bagsak niya ngayon kahit nag-dip, mga idol Kasi ganun pa rin maliit lang Hindi katulad ng iba nalaglag, di ba? 7 days na to ngayon siya. Sabihin ko na, ako doon. Bumili ako ng nasa halagang 10K. So ngayon 11K siya. Dito ata ako nakabili. Basta mababa ang bili ko, 0. 1.9 ba? Kalimutan ko Ano ba Aster ngayon? Nasa 1.9 ata nabili ko si Aster mga Lods 1.7 nga to. Pero hindi ako diyan bumili Ay hindi, tama. Baka dito pala. Ito, dito ako bumili. October 7 kahapon. 1.9. So ngayon positive pa ako sa kanya. Pero inisip ko, si BGB naman, ang baba, bumagsak siya ngayon. Parang binibigyan niya ako ng chance na bumili sa kanya, mga Lodi. Ayan So inisip ko, kunin ko na si Aster, bili ko na lang ng BGB. So hanggat profit pa ako kay Aster, no? Hindi ko alam, mga Lods. Nanguhula lang ako, sinasabi ko lang yung mga nasa utak ko pero hindi ibig sabihin nagagawin ko, mga Lods Iniisip ko pa yan, mga idol. So hintayin na lang natin kung ano madidesisyon, anong mga mali kong madesisyon na gagawin. Sayang to, ano to 5.4. Sayang.
So ayun, no, kita-kitsa lang tayo mamayang hapon, mamayang gabi or hapon mga lods, no. Sana enjoy yung ating morning news. At mamaya babalik tayo mga idol, no. At ayan, mag-aasikaso muna ako, ayan, ngayong araw. Maraming salamat sa mga nanood mga lodi. Sana huwag nyo kalimutang i-like yung video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link natin sa description sa baba ng video natin. Inuulit-ulit ko to kasi importante yon mga lods, no? Na check nyo yung mga link dyan, baka makatulong sa inyo, no? Lalo na pag wala pa kayong crypto exchange, may mga bonus dyan at discounts, no, sa Bitget natin. Kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol.